September 11, Real Talk 101, episode 104. This is the 5th video for today. And please do follow, like, and share, and repost all my videos here. And for other social media platforms, you can check my link there under my bio. Okay? So, ito na. Tingnan natin kung ano makukuha natin dito. Kuha tayo isang baraha and then discuss natin. Badger, and that is endurance. Whatever you seek, your tenacity and faith will be paying off. Know that no matter the temporary outer conditions, you will manifest your desires in divine timing and in form that is best for you. 'Di ba? Para itong kung nasa sports ka, aside from determination is the condition of yourself, the condition of your body. Pero dahil nasa baraha tayo, nasa manghuhula tayo at panggagamot, ang binabato dito sa atin ngayon is yung taglay na lakas ng paniniwala mo at pagtitiwala mo sa Diyos at sa tagagawa na katulad ko. Na kung gusto mong makamtan lahat ng pangarap mo sa buhay, kung gusto mong makuha lahat ng or mabawi lahat ng kung anong dapat mabawi, dapat 110% ang pagtitiwala mo, hindi lang sa sarili mo, kundi sa mga katulad namin na ibibigay sa tulong ng Diyos at ng universe. 'Di ba? Kasi kung ano man yung kalabasang anyo ng lahat, magbabago 'yun. 'Di ba? Yung physical aspect natin magbabago, but the faith deep inside ourselves, which especially that runs into their family, kung paano ka pinalaki, paano ka binigyan ng halaga ng pamilya mo, yun din yung kaya mong ipakita at posible na magawin mo din sa anak mo. Kasi you will never, only few na mga magulang na galing sila sa hindi magandang situation before from their parents, na ginawa nila lahat, binigay nila lahat sa anak nila, yung hindi nila naranasan, hindi nila nakain noon, yung hindi nila nabili noon sa kabataan nila hanggang sa lumaki sila, ginawa nila, minsan nga halos wala nang natira binibigay nila buo sa anak nila. Pinapakita, binubuhos nila na minsan na may misinterpret ng mga anak that their parents are very overprotective, over-extravagant, over sa lahat ng bagay. But all the children, gusto kong malaman ninyo, you have to analyze this situation. Siguro hindi naranasan ng magulang nyo yan noon, kaya binibigay sa inyo ngayon kahit hindi hinihingi. 'Di ba? Meron namang mga anak na hindi nanghihingi, pero ramdam ng magulang na gusto niya. Matalas ang pakiramdam ng isang magulang, lalong-lalo na sa gusto ng anak niya. So, kayo na mga anak, wag na kayong magsayang, 'di ba? You have to enjoy the time with your parents, and then kung di nyo man kayang suklian sa financial na side, kahit man lang siguro sa paglilinis sa loob ng bahay, bigyan sila ng magandang grades, bigyan sila ng respeto at pagmamahal. Sapat na yun sa kanila para maramdaman nila na mahalaga sila sa buhay ninyo. Kahit nasa millennial stage na tayo, kahit nasa gadget era na tayo, don't forget to revitalize your spiritual side. Kasi minsan, sasabihin ng kalaban, weak ang espiritu nito kasi hindi na cleansing, hindi na protection, hindi ganito, hindi ganyan. Kaya minsan nagtataka ang magulang. Sila yung may kalaban, sila may kakompetensya, pero mga anak ang tinatamaan. Dahil yan sa alam ng kalaban na yung mahina ay ang mga anak. Okay? So, magtulungan na lang kayo. So, kung alam nyo na may barang kayo, alam nyo may minana kayong kulang, may minana kayong sumpa, ipatanggal nyo para hindi rin mamana ng mga anak at mga apo ninyo. Kasi kawawa sila. Darating ang panahon, hindi nila alam kung bakit sila minamalas. Na kahit gaano sila katalino, gaano sila kasipag, hindi nila alam. And then sa lahat ng makakapanood nito, sasabihin ko sa inyo,
kapag nagsindi kayo ng kandila, huwag kayong makipagsindi sa kandila ng iba. Magdala kayo ng sarili nyong pangsindi. Alam nyo kung bakit? Kasi that is a chain of struggles. Minsan, di mo alam kung ano yung problema ng kandila na sinindihan mo. O, di malilipat sa'yo. Masusolve yung problem nung may-ari ng kandila, pero ikaw na nakisindi, malilipat sa'yo lahat ng kamalasan mo. I don't know if that if this type of simple thoughts or simple ideas ay sinabi ng iba, but that is the mutual transfer or domino effect ng spiritual na side. Nagsindi ka ng kandila dahil may hinihiling ka. May ibang tao nakisindi sa kandila mo. Na-solve yung problem mo, but napasa sa ibang tao. So, I strongly suggest you bring your own posporo, you bring your own lighter or whatever, pansindi. Basta sarili mo. And then, kapag napunta ka ng sementeryo, 'di ba? Magsisindi ka ng posporo, itapon mo doon sa sementeryo, wag mo nang dalhin palabas. Yun yung mga simple na pwede kong i-share sa inyo. And then please do share this video as much as you can, lalong-lalo na sa maramihan dahil papunta na po tayo sa undas. At kung ayaw nyo na mamanan nyo yung mga mga negative manifestations and spirits, Diyos ko, i-share nyo ng i-share ang video na ito to provide awareness to each and everyone, to provide a small idea for them. At least makakatulong sa Phoenix Heart, di ba? And that would be my legacy, to let everybody know, wag gawin yung ginagawa nyo dati, that it's not good. Okay? Thank you. Please do support all my videos. Follow, like, and share. And the other link for the other social media platforms nasa bio ko lang po. Good afternoon.